Kilalanin natin si Sara, asawa ni Abraham, ina ni Isaac. Ang asawa ni Abraham na si Sara, ina ng Jewish nation. Si Sara na orihinal na nagngangalang Sarai ay isa sa ilang kababaihan sa Biblia na hindi makapag-anak. Pinatunayan nito ang dobling paghihirap para sa kanya dahil ipinangako ng Diyos sina Abraham at Sara na magkaroon sila ng anak na lalaki. Nagpakita ang Diyos kay Abraham, asawa ni Sara, nang siya ay 99 taong gulang na at nakipagtipan sa kanya. Sinabi niya kay Abraham na siya ang magiging ama ng bansang Hudyo na mahigit na maraming mga inapo kaysa sa mga bituin sa kalangitan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, kung tungkol kay Sarai na iyong asawa, hindi na tatawaging Sarai ang kanyang pangalan. Ang magiging pangalan niya ay si Sara, na pagpapalain ko siya at tiyak na bibigyan kita ng isang anak na lalaki sa kanya, maging ina ng mga bansa, ang mga hari ng mga tao ay magmumula sa kanya. Genesis 17:15-16. Matapos maghintay ng maraming taon, kumbinsido si Sara kay Abraham na matulog kasama ang kanyang aliping si Hagar upang makagawa ng isang tagapagmana. Iyon ay isang tinanggap na kasanayan sa sinaunang mga panahon. Ang bata na ipinanganak ng tagpo na iyon ay pinangalanan na Ismael, ngunit hindi nalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. 3 makalangit na nilalang, itinago bilang manlalakbay, ay nagpakita kay Abraham. Inulit ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na ang kanyang asawa ay magkakaanak ng isang anak na lalaki kahit na si Sara ay matanda na siya ay naglihi at magliligtas ng isang anak na lalaki. Pinangalanan nila siya na si Isaac. Si Isaac ay magiging ama ni Esau at Jacob. Si Jacob ay magkakaroon ng 12 anak na lalaki na magiging mga pinuno ng 12 tribo ng Israel. Mula sa tribo ni Judah ay darating si David at sa huli si Jesus ng Nazaret, ang ipinangakong tagapagligtas ng Diyos. Ang katapatan ni Sara kay Abraham ay nagdulot sa kanya ng pagbabahagi sa kanyang mga pagpapala. Siya ay naging ina ng bansa ng Israel. Bagaman siya ay struggled sa kanyang pananampalataya, nakita ng Diyos na angkop upang isama si Sara bilang unang babae na pinangalanan sa Hebreo 11, Faith Hall of Fame. Si Sara ang tanging babae na pinalitan ng pangalan ng Diyos sa Biblia. Ang ibig sabihin ng Sara ay prinsesa. Ang pagkamasunuri ni Sara sa kanyang asawa na si Abraham ay isang modelo para sa Kristiyanong babae. Kahit na ipinasa siya ni Abraham bilang kanyang kapatid na babae na dumapo sa kanya sa harem ni Paraon, hindi siya tumatanggi. Si Sara ay protektahan ni Isaac at minahal siya ng malalim. Sinasabi ng Biblia na napakaganda ng itsura ni Sara. Genesis 12:11-14. Kung minsan nag-aalinlangan si Sara sa Diyos, siya ay may problema sa paniniwalang gagampanan ng Diyos ang kanyang mga pangako, kaya't siya ay lumubog sa kanyang sariling solusyon. Ang paghihintay sa Diyos na kumilos sa ating buhay ay maaaring ang pinakamahirap na gawain sa ating kinakaharap. Totoo rin na maaari tayong maging hindi nasisiyahan kapag ang solusyon ng Diyos ay hindi tumutugma sa ating mga inaasahan. Itinuturo sa atin ang buhay ni Sara na kapag nadarama natin ang pagdududa o takot, dapat nating alalahanin kung ano ang sinabi ng Diyos kay Abraham. May anumang bagay na napakahirap para sa Panginoon. Genesis 18:14.
Naghintay si Sarah ng 70 taon upang magkaroon ng isang sanggol. Tiyak na nagbigay siya ng pag-asa na makita ang kanyang pangarap. Ang pagiging ina, tinitingnan ni Sarah ang pangako ng Diyos mula sa limitado, pananaw ng tao, ngunit ginamit ng Panginoon ang kanyang buhay upang maipahayag ang isang pambihirang plano. Nagpapatunay na hindi siya limitado sa karaniwan ng mga nangyayari. Minsan ang pakiramdam natin na ang Diyos ay inilalagay ang ating buhay sa isang permanenteng hawak na pattern. Sa halip na mag-usap sa ating mga kamay, maaari nating ipaalala sa atin ang kwento ni Sarah na ang isang oras ng paghihintay ay maaaring tumpak na plano ng Diyos para sa atin. Ang bayan ni Sarah ay hindi kilala. Nagsimula ang kanyang kwento kay Abram sa Ur ng mga Kaldeo. Ang Genesis, Kabanata 11 hanggang 25, Isayas 51, 2, Roma 4:19, 9:9, Hebreo 11:11 at Pedro 3:6. Ang trabaho ni Sarah ay mag-ayos lamang ng bahay, asawa at ina. Ang kanyang ama ay si Terah, ang asawa niya ay si Abraham, ang kanyang anak ay si Isaac, ang kanyang kapatid na lalaki ay si Nahor at si Haran, ang kanyang pamangkin ay si Lot. At ang Panginoon ay mapagbiyaya kay Sarah ayon sa kanyang sinabi, at ginawa ng Panginoon si Sarah tungkol sa kanyang ipinangako. At idinagdag niya, sino ang makapagsasabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng mga anak, ngunit may anak na ako sa kanya sa kanyang katandaan. At sa pamamagitan ng pananampalataya, kahit na si Sarah na wala pang edad na nagpapagal, ay nakapagbigay na ng mga anak dahil itinuturing niyang tapat na nagawa ang pangako.